Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, tila nagkulang ata ng mga testigo, ano? At ebidensya ito hong International Criminal Court po, ano, mga kabida. Kaya ang kanila hong pinagdidiskitahan po ngayon, ito hong ating kapulisan po, ano, mga kabida. Okay, mantakin nyo ha, nananawagan po ito hong ICC ngayon, ano, sa PNP na tumistigo na laban ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, mga kabida. Okay? Dahil ho sa madugong war on drugs ng dating Pangulo, nung siya po ay presidente po ng Pilipinas, mga kabida. Okay? Anong ibig sabihin po dito? Kulang ba yung kanilang mga testigo? Bakit kailangan pa po ang ating mga kapulisan po mag-testify, mga kabida, sa kanila? Alright? Ito po. Article mula sa ang Batas PH, ICC urges PNP other witnesses to testify on Duterte drug war killings. Mga kabida, The International Criminal Court or ICC has intensified its investigation into alleged extrajudicial killings linked to former President Rodrigo Duterte's anti-illegal drug campaign, urging members of the Philippine National Police and other potential witnesses to come forward and provide testimony regarding the crimes against humanity charges. So, ibig sabihin po, mga kabida, dito ho sa ipinakita po ng International Criminal Court na kulang yung kanilang mga testigo dito. Okay? Kulang yung ebidensya po nila in order to convict, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit kailangan pa po nila ng outsider po, mga kabida? Kung tutusin po, palagi ho nilang binabanggit po, mga kabida, lalong-lalo na po, ito hong mga Pilipino po, mga kabida, na nag-traitor po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nagsampa po ng kaso laban po sa kanya, mga kabida, sa ICC, na marami daw mga biktima po ng Duterte drug war po, mga kabida, umabot daw ng 30,000 lahat. Okay? Which is in contrast po, mga kabida, doon sa record po ng Philippine National Police na umabot lang po sa 6,000 mahigit po yung kabuang mga biktima po dito ho sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida po. Okay? So, ito hong ginawa po ng ICC ngayon, kung saan po ay gusto po nilang tumistigo po ang PNP. Ibig sabihin ba dito, mga kabida, na hindi ho sila kampante doon ho sa mga testigo at ebidensya na hawak po nila ngayon? Okay? Kung tutusin po, mga kabida, yung ginawa po nila sa dating Pangulo, labag na po sa karapatang pantao po, Mantakin nyo, almost 1 year na po, kinulong po nila ang dating Pangulo sa ICC detention cell, mga kabida, na hindi man lang inumpisahan po itong kaso, Hanggang ngayon, nasa stage pa po ng preliminary investigation itong International Criminal Court, mga kabida. Alright? Supposedly, babasahan sana ng kanyang kaso, confirmation, mga kabida, si dating Pangulong Duterte, last September 23, 2025, mga kabida, nung nakalipas na taon. Subalit ito po ay na-postpone indefinitely. Okay? Dahil sa sinasabi pong si dating Pangulong Duterte daw, mga kabida, ay hindi daw able to stand trial dahil sa kanyang karamdaman. Okay? Pero kinulong na. Okay? Kung ikukumpara po natin dito sa Pilipinas, mga kabida, sa totoo lang po, kinulong na po nila si Pangulong Duterte na hindi pa nakaabot sa korte yung kaso. Nasa fiscal level pa po, mga kabida, Yung confirmation po, sa kaso po ni Digong sa ICC na supposedly itinakda noong September 23, 2025, mga kabida, parang yan parang arraignment yan, dito sa Pilipinas. Kasi during arraignment, babasahan ka po ng kaso, tapos magpiplead ka kung guilty ka ba o hindi. Okay? The same yan doon ho sa International Criminal Court. Ang tawag po sa kanila dyan, mga kabida, is confirmation. Okay? Ibig sabihin,
kung ang kaso ba na isinampa against the president o the former president, sapat ba yun, mga kabida? Okay? O hindi, ano? Okay? Kung nasa jurisdiction ba ng International Criminal Court, ito hong kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ganun po yun, ano? Sa International Criminal Court. Kung titingnan po natin, parang violation na po sa karapatang pantao po ng dating Pangulo, ano? Pero wala po tayong magagawa po, mga kabida, dahil parte po yan ng kanilang rules of court. Okay? Kaya medyo nag-aalanganin lang po ako dito sa panawagan po ngayon ng International Criminal Court. Kasi para sa akin, it goes to show po, mga kabida, no? Na nagkulang po yung kanilang mga testigo. Okay? At hindi po sila kampante doon sa kanilang mga testigo. Kaya gusto ho nilang madagdagan po ito, ano? Mga kabida. Kaso lang po, hirap po silang maghanap. Di ba? Hirap po silang maghanap ng mga testigo ngayon. Kaya nga, pinapatulan na lang po nila ito hong PNP po, ano? Mga kabida, para madagdagan yung kanilang mga testigo dyan po sa International Criminal Court. Actually, ang tingin ko po, ano, dito ho sa International Criminal Court, parang determinado talaga sila, no, na i-convict ito hong si Digong, ano, mga kabida. Kaya naghahanap po sila ng paraan ngayon, okay, lalong-lalo na po ito hong prosecutor, okay, sa kaso po ni Digong, ano, na makakuha po ng karagdagang ebidensya po, ano, mga kabida. Kung very observant lang po tayo, ano, dito sa kaso po ni Digong sa ICC, tingnan nyo, halos lahat po ng mga motions ng depensa ay ibinasura po ng korte. Alright? Ibinasura po ng korte. Lahat ng mga major motions na isinumiti po, ano, ng legal team po ni Digong, mga kabida, lahat po ibinasura po ng International Criminal Court. Diba? Kung ikaw po miyembro po ng legal team po ng dating Pangulo, siguro mapofrustrate ka talaga, ano, mga kabida. Pero since trabaho po nila, mga kabida, na depensahan po ang dating Pangulo, wala po silang magagawa dyan, ano, mga kabida, kundi maghanap talaga sila ng strategiya, no, kung paano ho nila maprotektahan yung rights po ng dating Pangulo, mga kabida, at ipanalo po ang kaso, ano po, mga kabida. Kahit na sunod-sunod po yung setback po, mga kabida, no, ng mga abogado po ni Digong dyan po sa ICC. Alright? So, titingnan po natin, so far, hindi pa po tumugon ito pong PNP, kung sila po ay titistigo po, mga kabida, laban ho sa kanilahong dating Commander-in-Chief, na nagbigay ho sa kanila, ano, mga kabida, ng dobleng sweldo, at iba pang mga benepisyo po, ano, sa ilalim po ng Duterte administration po, mga kabida, no? Okay? Abangan po ang susunod na kabanata dyan, mga kabida, no? Alright? Para ho sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, mga kabida, para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.